Things are a little bit different today, November 2, so we veer away temporarily from the 31st Sunday of Ordinary Time, and we celebrate what the liturgy prescribes, and that is, we are celebrating these Masses for the dead, those who have gone ahead of us, All Souls Day. So yesterday was All Saints Day. We sang the Alleluia, and we recited the Creed. It was a solemnity. All saints that are nameless, that are unknown, but never unknown to God. God knows them very intimately, and they are singing the praises of God at all time, forever. Today, we remember members of the Church, and you know very well that when we talk about the Universal Church, there are three branches or levels. The Triumphant Church, and that is the city of the saints in heaven, those who have, by the mercy of God, attained eternal light, and they are living, they are existing forever with God in heaven. That's the Church Triumphant. We beg their intercession, as we did yesterday. But we also celebrate today the members of the Church suffering, those who are still paying for their sins in purgatory. And this is the reason why we priests are counseled to celebrate 3 Masses on November 2. And all 3 Masses are meant to be for the departed, for all the souls in purgatory. You are also encouraged, although you're not required, to attend 3 Masses today. And those 3 Masses are meant for in suffrage of the souls of those of the dead, those you know and those you don't know. But we are here on earth still, and we are members of the Church Militant. Church suffering, we pray for them. Church Triumphant, we pray to them, and we ask their intercession. And if by the mercy and judgment of God, souls today, on account of our prayers, are taken up to heaven with Him forever, to live in glory in heaven, then the Church Triumphant, they are now praying for you and me. We believe in the communion of saints. Yan po ang kasamahan ng mga banal dito sa lupa, nagsisikap, nagpupunyagi, banal na umaasa sa purgatorio, at ang mga banal na nagtagumpay sa langit. This is the communion of saints. And today, we do a little bit different. Hindi po natin dinasal ang Gloria, hindi rin natin dadasalin ang Credo, pero ang misa ay misa ng pagsusumamo at paghiling sa Panginoon Diyos, na sana'y lahat ng mga yumaong mga kakilala at hindi natin kakilala ay mapunta sa walang hanggang kapayapaan sa langit. Yan po ang ating panalangin sa araw na ito. Pero we need to talk about this because the culture is changing very fast. And I myself, as an educator, am very much surprised at how fast the culture changes. And I'll give you some examples. One example that is staring us in the face is the reality about Manila North Cemetery. They were expecting at least 1 million people to go there yesterday. Kasi ang Pinoy hindi makaintay, laging advance tayo mag-isip. Ngayon ang All Souls Day, pero kahapon tayo nagpuntahan sa sementeryo. Pero ang inaasahan nila ay 1 milyon, pero ang dumating lamang ay 600,000. What does this mean? Filipinos, our culture is changing very fast. And so instead of going to the cemetery sapagkat long weekend, nasa Tagaytay, nasa Tanay, nasa Boracay, o nasa Pansol, o nasa swimming pool, o nasa mall. Yan ang kultura natin ngayon. Humuhulagpos ang kulturang Kristiyano at napapalitan ng iba-ibang uri ng kulturang hindi makadiyos. Hindi masama,
Hindi masama magbakasyon, hindi masama magpunta sa Pansol, sa Boracay, sa Tanay o saan man. Pero ang sinasabi ko lamang ay ang pagbabago ng kultura natin na napapalitan ng kulturang walang kinalaman sa ating pananampalataya. Yan din ang dahilan kung bakit ginagawa nating normal na tinatanggap na natin na dapat ang politiko'y madaya, mapanlinlang, madamot, matakaw, mandarambong. Kung kaya normal na sa atin na magre-report ng SALN na 18 million pero laging laman ng Alpha Land sa Benguet o sa Balisin. 18 million na SALN, isang taon, subalit ang lifestyle ay nakapagre-regalo ng $1 milyong na singsing. Ang lifestyle at ang sinasabing SALN ay hindi nagtutugma. Subalit, ginagawa na nating normal at hinahayaan natin na tayo ay linlangin, lokohin, at mabudol lagi sapagkat ito ang nagiging kultura natin. Isa pa, noong ako'y principal 40 years ago, ang ating average IQ ay above average. Yung mga estudyante ko sa Don Bosco Mandaluyong pagka nag-migrate sa Amerika, o hindi naman sila top 10, pagdating sa Texas, sa California ay top 5. Ibig sabihin maganda ang ating edukasyon nung araw. Ngayon tayo ang kulelat sa buong Southeast Asia. Tayo ang pinakaengot sa Southeast Asia. Ang ating average IQ ay below average. At nung isang linggo, 5 araw na walang pasok ang mga bata at meron daw silang mental health break. Gaya-gaya sa Amerika. Hindi naman alam ko ano ibig sabihin ng mental health. I am a counselor so I know what it is. Hindi ko sinasabing ang depression na hindi totoo. I'm dealing with them, with my counselees. Subalit, sapagkat ginaya sa Amerika, wokeist culture, ayan, isang linggong walang pasok, mental health break. Isa pa, sapagkat ang puno at dulo ng ating kultura, ang makadiyos, ay nagmumula sa pakikipagniig, relationality, pakikipagtalamitam, pakikipagniig sa kapwa, na nagmumula sa pakikipagniig sa Diyos. Ang lahat na ito'y humuhulagpos. Kung kaya, kahit saang simbahan siguro kayo magpunta sa buong Pilipinas, ang dami-daming simbahan na hindi bata ang kasama sa simbahan, aso. At habang ako'y nag-homily, hinihimas yung aso. Ibig sabihin, yung pakikipagniig sa bata, sa pamilya, sa mga mahal sa buhay ay napalitan ng pagmamahal sa aso. Yan ay mga tanda ng palatandaan ng ating kulturang tumutulad sa wokeist culture ng Amerika at Western Europe at humuhulag po sa kulturang Kristiyano. At kung kaya't sa araw ng mga patay o Todos los Santos na kahapon ay mas ginusto pa nilang magbakasyon kaysa magpunta sa sementeryo. At kung meron mga nagpunta sa sementeryo, anong dinala? Hindi kandila, pagkain, mga Coca-Cola, mga siopaw, mga chippy, mga junk food na inilalagay sa puntod. Nagbabago ang kultura. Sa halip na magdasal para sa ikapapayapa ng mga nangamatay, ayaw naghain ng pagkain. At ang isang malungkot na balita pang nakita ko kahapon, na may isang binatilyo nakakita ng pagkain sa sementeryo ng isang araw. Tinikman, may lason pala. May lason, ayun, patay. Nagbabago ang kultura natin. Wala tayong pagmamalasakit sa kapwa, pagmamalasakit sa pamilya, at sa halip na bata ang kasama sa simbahan ay aso. At kung ang inyong apo ay hindi nyo kasama sa simbahan, malaking question mark. Kung ang inyong anak ay hindi sumasama sa inyo sa pagsisimba, malaking katanungan sa inyo. Anong nangyayari sa ating lipunan? Kung kaya, bakit ko sinasabi ito? Sapagkat ang ating pinagdiwang kahapon, ang ating ginagawa ngayon ay nababatay sa pakikipagniig. It's all based on that one big word, relationality. Pakikipag-ugnayan.
pakikipag-isa, pakikipagtalamitam, pakikipagniig, pag-iisang dibdib, pag-iisang puso, pag-iisang kaluluwa. Kaisahan na bagay ay pundasyon ng bawat pamilya. Ngayon ay anong nangyayari? Tumadami ang mga batang depressed, nagpapatiwakal, nalampasan natin ang Japan sa mga kabataang kumikitil sa sariling buhay. Bakit? Ang ama ay nasa Dubai, ang ina ay nasa Hong Kong. At hindi nakagaya nung araw na pagkawala ang magulang ay meron tayong tinatawag na SOS, Significant Other Substitutes. Ngayon, pati ang lolo't lola ay may me time na rin kami. Ayaw namin mag-alaga ng mga bata. Ayaw namin maghabol-habol sa SM Ora o sa SM sa MOA o SM Bikutan. We have to have our me time. Yung kami lang. Kaya wala na yung SOS, Significant Other Substitute. So, sino nag-aalaga? Yaya. Ang yayang walang malasakit, walang pakikipagniig, walang pagmamahal sa inyong mga apo, sa inyong mga anak. Kung kaya, ayun, di ko nababanggitin ng pangalan yun, nagpatiwakal sa Los Angeles noong isang linggo, anak ng kilala ng buong Pilipinas, ay pinalaki ng yaya, hindi ng magulang. Kung kaya't walang relationality. And why do I talk about relationality? Because you came to church today, this morning, because you would like to think that you have a relationship with God. And that is faith. And our mental health, our spiritual health, our total health does not depend on psychologists. Our mental health, spiritual health, and total personal health begins with our relationality with God. And therefore, kung wala ang pundasyon ng ating pakikipagniig, pakikipagtalamitan, pakikipag-ugnayan na nagmula sa Diyos na lumikha sa atin, kahit na sinong psychotherapist ay hindi makakatulong sa inyo. Because you have no God. And there is no foundation of whatever it is you're describing to be your spiritual or mental health problem. I'm a counselor, so I believe in science. But as a counselor, I will have to tell you this. My counsel is over the past so many decades. Those of whom I have helped more and faster and easier are those who, in the first place, believe in the spiritual reality of God. Kung walang pagmamahal at pagkilala sa Diyos, napakahirap hanguin ang sinuman sa kailaliman ng depression o anumang problemang mental health. Bakit? Because to be healthy is to be whole. And wholeness and holiness are the same. Iisa ang pinagmumulan. Yung kaganapan ng ating pagkatao, yung pundasyon ng ating kabutihan, kaganapan bilang tao na nilikha ng Diyos ay nagmumula sa kaganapan ng kung sino tayo at kabatiran na tayo nagmula sa Diyos. At ngayon sa araw na ito ng All Souls Day, ating idinudugtong sa All Saints Day yung ating pananampalataya sa Diyos na lumikha sa atin, sa Diyos na nagpapabanal, sa Diyos na tagapagligtas, ay ating binibigyan daan ngayon sa ating pagsusumamo, paghiling, pananalangin na lahat ng mga yumao, kilala man natin o hindi, ay mapunta sa kapayapaang walang hanggan. At sapagkat tayo naniniwala sa kasamahan ng mga banal, Communion of Saints, the Church Triumphant prays for us and with us. The Church suffering expects our prayers. And if by God's mercy, the members of the Church suffering are brought to eternal life in eternal light with God forever in heaven, then it is their turn to pray for me and for you. But now that we are here on earth, we pray for them. So, kung kayo'y mayroong natitirang panahon sa araw na ito, huwag niyong isipin yung maghain ng sinukmani at kandila at magtirik ng kandila sa labas ng bahay. Magdasal tayo. Magrosaryo kayo. Dagdagan ninyo ang panalangin sapagkat walang panalangin nasasayang. Kung ang inyong ipinagdasal
ay mapunta na sa kapayapaan ng Diyos. Yung inyong panalangin ay hindi nasayang kung hindi iyon ay nakatuon para sa iyong sarili, sa ating sariling pangangailangan. At lahat tayo nangangailangan ng tulong. Bakit? Ang kultura natin ay humuhulagpos sa pananampalatayang Kristiyano. 1 million, bumagsak ng 600,000. Sa halip na panalangin, nagdala ng chippy at Coca-Cola at nilagay sa puntod. Sa halip na magpuntang sementeryo, nagpuntang Tanay. Nagbakasyon sa Pansol at nag-swimming sa mga swimming pool na hot springs. Nagbago ang ating kultura. Ngayon, kayo ang kabilang sa kukunting nakakapit pa kahit papano sa pananampalataya. But make sure you know your faith. We are members of the church militant, praying for the church suffering and giving honor to God in the saints, the church triumphant, who are praying with us, who are praying for us. Let us together, since we believe in the communion of saints, pray for the souls in purgatory.